Sino pakikinggan ko? Ay. Hello po, good evening po sa ating lahat. Ayan. So, isang malamig na gabi po sa ating lahat. So, oras na naman po para tayo po ay mag-prayer meeting sa gabing ito. Makakarinig po tayo ng salita ng Diyos at tayo po ay kanya-kanyang mananalangin po sa ating Panginoon. Pero bago po ang lahat, ayan, dahil sobrang dami po namin ngayon dito sa church, ayan, sobrang talagang, higit pa sa kami sa 10. Ilan ba yan? 1, 2, 3, ayan. Tatlo pong nakaupo dito. Sobrang na-occupy lahat ng upuan. Sa mga wala po, shout out sa inyo. Baka naman, Gina kayo here. Ayan. So, bago ang lahat, shout out ko po ang ating mga kapatid na nanonood dyan. Sabayan niyo po kaming makarinig ng salita ng Diyos at tayo ay sabay niyo rin po kaming manalangin dito sa inyong kanya-kanyang tahanan. So, shout out po kay Ate Vilma. Ayan, Ate Vilma Tubia, shout out sa'yo. Ayan. Kay Pastor, sa ating mga kapatid na nanonood, so si Ate Vilma pa lang nanonood. So, bago po ang lahat, ayan, tayo po ay tumayo, ayan. Malamig man po ang panahon, pero hindi ito alintana para tayo ay manalangin, pumunta sa ating church, at makarinig ng salita ng Diyos at dumulog sa Panginoon. Ayan. So, mga kapatid, nasaan ka man, naroroon ngayon, sabayan niyo po kami na nandito sa church na awitin ang banal mong tahanan at patuloy po nating ihayag, gawin itong panalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Come on, church, let us sing this song, Banal Mong Tahanan. Hallelujah. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo na ikaw ay mamasdan, magkaniikat, sa'yo ay pumisan minsan pa. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo na ikaw ay mamasdan, magkaniikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Proclaim it. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang bawat isa po ay manalangin. Panginoong Diyos, dakila at mabuti po sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa katagumpayan, sa pag-iingat, at sa kadakilaan mo sa aming mga buhay. Salamat po sa buong linggo na kami po ay inyong iningatan, Lord. Panginoon,
Sa oras mong ito, patuloy po namin kayong itinataas, itinadakila. Ang bawat isa po, Panginoon, ay patuloy na nagpapakumbaba sa inyong harapan, Lord. Lord, alam niyo po ang puso ng bawat isa sa amin. Wala po kaming maitatago sa inyo, wala pong lingid sa inyong kalaman, Panginoon, sa aming pagkatao, sa aming pamumuhay, Lord God. Panginoon, ano man yung mga maling motibo namin sa oras na ito, Lord God, ano man po yung mga kasalanan, na maaari po, Panginoon, na maging hadlang, Panginoon, sa paglapit, pagdulog po namin sa inyo sa gabing ito, ay patuloy po namin inilalapit, Lord God, sa gabing ito. Lord, hinihiling po namin ng kapatawaran ang lahat ng mga bagay na hindi nagbigay kaluguran sa inyo, Lord. Mga bagay na amin pong naisip, nasabi at nagawa, Panginoon, na hindi po nagbigay kaaya-aya, Lord God. Patawarin niyo po kami, linisin niyo po ang aming puso, ang aming mga buhay, Panginoon. Nang sa ganon, wala pong makita ang kaaway, Panginoon, sa gabing ito para ma-distract kami, Lord God, to hear your word and as we kneel down to you, Lord. Lord, sa gabing ito, dalangin din po namin, Panginoon, ang patuloy na pagkilos niyo sa bawat isa sa amin na nandirito. At ganoon din, Lord God, sa mga kapatid po namin na nasa kanilang tahanan, Lord God. Continue to bless them. Anoint them, Lord God. Paranas niyo pa rin, Panginoon, ang pagkilos niyo po sa kanilang buhay, Lord God. Wala man po sila physically, Lord God, dito sa church. Lord, we ask, Lord God, your provision sa gabing ito, your anointing, Lord God, and as we hear your word, Lord God, continue to bless. Lord God, use in a mighty way, Lord God, your servant tonight, Lord God. Lord, naway dalangin ko, Panginoon, na dalangin po namin, Lord God, na i-share niya yung nais niyong iparating sa amin sa gabing ito, Lord God. Tago niyo po siya sa kanyang kahinaan, Lord God, at ito, ang inyong kadakilaan, kalwalhatian na siya makita sa kanyang buhay. We thank you, Lord God, and we claim victory, Lord God, sa gabing ito at ang inyong pagkilos, ang siyang mararanasan po namin hanggang sa aming pag-uwi. Salamat, Lord, at lahat po ng katagumpayan ay amin pong inaangkin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Ayan, so napakarami talaga namin. Kala ko pagbukas ng mata ko, nadoble yung bilang. Ayan, so okay, dumami po yung nanonood. Ayan, shout out ulit. Ayan, shout out kay Sister Angelica. Hello, God bless sa'yo, wherever you are, God bless. Ayan, so, kay Sister Angel, shout out sa'yo sa Dagupan. Ayan. Ayan, so, shout out din kay Brother Yazi Viloria Flores. Hello, shout out sa'yo. Shout out sa'yo sa taga San Simon, Santo, Santamon. Samon pala, Samon ba to? Ayan, shout out kay Brother Yazi. Ayan. So, shout out din kay Sister Janeline Rores Peralta. God bless you, sister. Ayan, kay Lawrence Natividad. Ayan, God bless you, brother. So, ayan, bago po natin pakinggan ang salita ng Diyos sa gabing ito. Ayan. Sit back and relax, manood po kayo, makinig po kayo, at alam ko po na may mensahe ang Lord sa gabing ito. Ayan, kung mayroon po tayong mga Biblia, ayan, buksan niyo po ako sa 1 Kings, ayan, 1 Kings o Unang Hari, chapter 17, verse 7 to 24. Ayan, so bago ang lahat, ayan, syempre, bago ang lahat, itong kwento pong ito ay hindi na bago sa atin. Ayan. So, bago po natin marinig ang salita ng Diyos, gusto ko munang tanungin kayo, kakabsat, ayan, mga kapatid na nanonood. Do you think how can we grow in prayer, how can we grow in a powerful prayer life? Kayo kakabsat. Kayo na mismong sasagot sa sarili nyo. How can we grow in a powerful prayer life? Ano nga bang way, yung mga bagay na dapat nating gawin para mas maging makapangyarihan, mas maging kagamit-gamit pa ang buhay natin sa panalangin. Ayan, so dito po sa ating kwento sa gabing ito, ayan, patungkol po ito kay Elijah at sa Zarephath woman. So, bago po natin tatalakayin, ikukwento ko lang po ang pangyayari bago po ang kwentong ito. So, si Elijah po ay sabi po sa chapter 17 verse 1, sabi niya, "Now Elijah
the Tishbite from Tishbe in Gilead said to Ahab, "As the Lord, the God of Israel lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years except at my word." So, sinabi po ito ni Elijah kay Ahab as, tawag na ito, parang yun yung pinakaparusa ng mga tao noon kasi sobra yung kahalayan nila, sobra yung karumihan nila sa harapan ng Panginoon. Yung parang kumbaga yung rampant idolatry na yung nangyayari doon at hindi na yun napipigilan. So iyon yung mensahe ng Panginoon kay Elijah na sinabi niya kay Ahab na magkakaroon na walang mangyayaring ulan sa loob ng mga susunod na taon. So nangyari po to ng 3 years, kung babasahin po natin sa ibang translation. So, ayan, basta sa isa pa po doon, bago natin tatalakayan ang verse 7. Then the word of the Lord came to Elijah, "Leave her, turn eastward, and hide in the..." Ayan, so, okay, hindi na po natin, basahin na lang po natin sa ating mga bahay. So, cut the story short, ayan. Isa sa dahilan kung bakit nagalit si Ahab at bakit niya rason na galit siya sa mga propeta ay dahil sa mga sinasabi ng mga prophet, lalong-lalo na si Elijah sa kanya, yung mga mangyayari sa future at ayaw niya yon. Ayaw niyang tanggapin yung pagiging parusa nila sa pagsuway nila sa Panginoon. Kaya naman ang ating Panginoon ay nangusap kay Elijah at pinapunta niya ito sa saan ba? Sabi sa Kerith Ravine na kung saan doon i-provide ni Lord, doon sa lugar na i-provide ni Lord yung mga pagkain niya, yung mga iinumin niya. Doon siya magtatago hanggat talamak pa ang pagpapatay ni Ahab sa mga propeta. So, ngayon, doon sumunod na nangyari nung nawalan na ng tubig, nawalan na ng mag-provide, naubos na yung tubig na ginamit ng Diyos at wala na rin magpo-provide sa kanya ng mainom at makakain through Raven. So, pinapunta siya ng Lord doon sa Zarephath woman. Doon sa, in verse 9, sabi doon ng Panginoon, "Go at once to Zarephath in the region of Sidon, and Sidon, and stay there. I have directed a widow there to supply you with food." So, he went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, "Would you bring me a little water in a jar so I may have a drink?" As she was going to get it, he called and bring me please a piece of bread. So sa verse 12, sabi po dito, as surely as the Lord your God lives, she replied, "I don't have any bread, only a handful of flour in a jar and a little olive oil in a jug. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son that we may eat and die." Sabi niya. So, itong ibibigay ko sa'yo, sabi niya sa Tagalog, itong ibibigay ko sa'yo, wala na itong, alas na ito na aming kakainin. At pagkatapos na ito, kami na ay mamamatay. So, sabi ni Elijah, reply niya doon sa sagot ng Zarephath woman. Elijah said to her, "Don't be afraid. Go home and do as you have said. But first, make a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me. And then make something for yourself and your son. For this is what the Lord, the God of Israel says, the jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day of the Lord sends rain on the land." She went away and did as Elijah had told her. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family. So for the jar of flour was not used up, and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. So nagsimula po ng araw na yon, gaya ng sinabi ni Elijah, hindi na kailanman nagkulang yung paglagana ng pagkain nila. At ang Panginoon ang nag-provide doon. So, nakalipas ang maraming taon. Isang araw, nagkasakit yung tatay, yung anak ni Zarephath woman, yung widow. So, sabi niya doon kay Elijah, anong sinabi niya doon? Kung babasahin natin, sabi niya, pumunta ka lang ba dito, kung sa Tagalog, pumunta ka lang ba dito,
para i-curse ako, para patayin yung anak ko dahil sa mga kasalanan ko bilang parusa sa akin. Question niya doon si Elijah. Tapos sobrang niyang question si Elijah at galit na rin siya sa ating Panginoon kasi parang yung yung sakit at yung pagkamatay ng anak niya ay unti-unting parusa iyon ng Panginoon sa kanya dahil sa mga kasalanan niya bago niya pa na-meet si Elijah. So, ngayon, instead na mag-rebat si Elijah, alam niyo po ba yung ginawa niya sa verse 19? Sabi doon, "Give me your son." Elijah replied. At kinuha niya yung anak ng babae at dinala niya sa upper room. At ano pong ginawa ni Elijah doon? Pinag-pray niya po doon. Umiyak siya sa Panginoon, nag-pray siya, tumulog siya sa Lord. At hindi lang siya isang beses na nalangin. Kung babasahin po natin doon, 3 beses niya nilay ang kanyang 3 times niyang nilapitan, niyakap yung bata, tumabi siya doon at umiyak siya. At bakit ba niya gagawin iyon? Kasi gusto niya na makita ng widow na yon na hindi iyon curse or hindi iyon pagpapaalala ng Panginoon na siya ay makasalanan. So, kung babasahin po natin ng kung itutuloy po nating basahin sa verse 22, sabi doon, "The Lord heard Elijah's Elijah's prayer, and the boy's life returned to him." So, yung patay na bata na nabuhay siya sa tulong at panalangin ni Elijah, and he lived. So, Elijah picked up the child and carried him down from the room into the house. At pinunta niya iyon sa nanay niya. At simula noon, nabuhay pa ng maayos, ng mahaba yung bata. So, sa atin din, to connect po, in life application sa atin, gusto ko pong bigyang toon yung verse 17 to 18. Sabi po doon, yung nagkasakit at namatay, yung unting-unting nagkasakit yung bata, tapos later on namatay. So, sabi doon ng babae, di ba? Sa verse 18, "What do you have against me?" Sabi niya, "Man of God, did you come to remind me of my sin and kill my son?" So, yung binabasa ko po ito, nagre-reflect ako, bakit niya kaya kine-question yung bata, bakit niya kaya kine-question si Elijah, sabi ko. Siguro dala rin ng trials niya doon. Siyempre, iniisip siguro during that time ng widow woman, sabi niya, "Naging faithful naman ako sa iyo, naging kind naman ako sa iyo, nag-provide naman ako sa iyo ng pagkain mo, pinatuloy kita sa tahanan mo, tapos ito lang yung igaganti mo sa akin, ito lang yung igaganti ng Panginoon mo sa akin." So, parang yun siguro yung nararamdaman nung widow woman. So, sabi ko, kahit tulungan mo ako, Lord, na mag-reflect pa dito. So, isa pa sa tinuro sa akin ng Lord is, nakita ko doon yung minsan madalas sa ating mga Kristiyano, kapag meron po tayong problema, di ba? Meron tayong problema, instead na mag-kneel down tayo, instead na lumapit tayo sa Panginoon, anong ginagawa natin? Nagrereklamo pa tayo, kine-question natin si Lord, di ba? O kaya naman, hindi si Lord, kasi kapag si Lord parang guilty tayo, kundi minsan naiinis tayo sa kapwa natin without any reason, no? Hindi nila alam kung anong rason. Nagiging dahilan yung mga pagsubok natin sa buhay, na instead of seeking the Lord, naiinis tayo sa kapwa natin, na itutuon natin yung galit natin sa kapwa natin, yung pagsisisi natin, ganito, ganyan. Ang dami nating mga bagay, mga pangit na ugali na inailalabas sa kapwa natin at minsan sa harapan ng Panginoon kasi dala ng mga problema natin. So, instead na mag-seek yung babae dito, yung widow woman dito, instead na isik niya si Lord, instead na mag-pray siya, ang ginawa niya, nagreklamo siya. Question niya si Elijah. So, yung ginawa doon po ni Elijah, anong ginawa niya doon? Instead na iribat niya yung babae, ang ginawa niya is, kalmado siyang pinakuha niya yung bata at pinunta niya doon sa tinutuluyan niyang kwarto. At doon siya nanalangin. So, yung lesson po doon is yung sa buhay po ni Elijah ay instead na mag-react tayo through our emotions, through our, yung mga uncontrollable emotions natin, na maaari nating maipakita sa ating kapwa. Dapat, we first seek the Lord. We should first seek the Lord and kneel the Lord. At
bago tayo mag-react sa situation, gaya ng Zarephath woman, dapat iniisip muna natin yung mga nasasabi natin, iniisip muna natin yung dapat nating gawin. Yung kung tama ba ito, makaka-please ba ito sa harapan ng Lord? Mabibless ba ang kapatid ko dito sa pananampalataya kung ganito yung magiging ugali ko? Kung alam natin na masyado tayong tao, madaling mag-react sa mga bagay-bagay, let's go privately sa ating kwarto at tayo ay manalangin. Kaya po ng ginawa ni Elijah, hindi siya nag-react. Kaya ng mga usually na nire-react natin. Di ba? Nag-react tayo agad. Ay po, kaya masyado na tayo kapag may problema, masyado na tayong aligaga. Anya, ti aramidi, kasi natataranta na tayo, di ba? Kapag tayo may problema. Pero ito yung gabing ito na nagpapaalala sa atin, sa akin, sa inyong lahat, sa mga kapatid po natin na nanonood na we shouldn't be like the Zarephath woman. Though later on, naging faithful siya kay Lord. Pero dapat, yung lesson doon, dapat wag tayong maging masyadong nakadepende sa emotion natin pag may mga problema. Wag nating yung mga problema na yun is maibigay natin or mai-share pa natin sa kapwa natin, madamay pa yung mga kakilala natin. But instead, let us always first seek the Lord bago tayo mag-react doon sa problemang yan. Kasi tutulungan naman tayo ng Lord. Kapag inuna natin sa Lord, kahit sobrang dami ang gulo-gulo ng isip mo, sa sobrang dami ng problema mo, once you seek first the Lord, lahat yan isasaayos ng Panginoon. I-organize niya yung utak mo. I-organize niya ng maayos nang higit pa sa inaasahan mo. Once you seek first the Lord. Kapag nakadepende tayo sa ating Panginoon. Kung gaya tayo ni Elijah na kalmado, na nahihingi ng tulong sa Panginoon, dahan-dahan tayong dudulog sa Panginoon, si Lord ang patuloy na sasagot sa ating mga panalangin. So, meron akong iiwan dito na 4 na natutunan ko habang binabasa ko to. Actually, all about the life of Elijah dapat, pero binalikan ko itong buhay ng Zarephath woman na to. So, si Elijah na ang una niyang ginawa, di ba? Instead na mag-react siya, i-rebut niya yung babae, ang ginawa niya, pumunta siya sa taas, sa upper room, kung babasahin po natin, pumunta siya doon at doon siya nanalangin sa Panginoon. So, number 1, dapat we should pray privately. Ayan. So, nasan man tayo, dapat meron tayong oras para manalangin privately. Dapat nananalangin tayo, hindi lang yung ganitong corporate prayer, dito sa church. Dapat, si Lord mas ma-appreciate niya kapag ikaw ay nagpre-pray privately. Mas mag-grow ka in a powerful prayer life once you have a regular prayer life, personal prayer life. So, number 2 is pray sacrificially. So, gusto kong i-emphasize din yung pinakita ni Elijah doon sa ginawa niya, doon sa Zarephath 1 at doon sa bata. So, pinanalangin niya yung, alam niyo ba, alam ko naman na alam na natin ito na, pag pinagpre-pray natin, madalas kasi pinagpre-pray natin para sa sarili lang natin, di ba? Para sa pamilya natin. Given na yun, ipagpre-pray natin sa sarili natin at sa pamilya natin. Pero, yun nga yung natutunan ko doon na we should pray sacrificially. Meaning to say niyan, pag-pray din natin yung mga kapatid natin sa pananampalataya and even your enemies, even the strangers, kahit sino na alam mong nangangailangan ng panalangin, we should pray for them. No? At yun ay, sa akin kasi, yun yung word sa akin na pray sacrificially kasi nag-aalat ka ng time for other people to pray for them. So, hindi yun, kung sa iba, hindi siguro madali. Siguro may mga taong gano'n, hindi madaling ipag-pray nila yung ibang tao, especially kung kaaway mo, di ba? Kung kinaiinisan mo or yung may taong may galit sa'yo or alam mong may galit ka sa kanya. But wala namang gano'n, So, ngayon, yun, dapat we should pray sacrificially. We should allot time to pray for others. Kilala mo yan, best friend mo man, hindi mo man siya kilala, basta alam mong nangangailangan ng panalangin, dapat mag-allot ka. Learn to allot time to pray for them. Kasi that's the kind of love
na meron si Jesus na dapat din nating tularan. So, number 3 is pray unceasingly. So, kung babasahin po natin ito, yung pinunta ni Elijah sa upper room yung bata to pray for him, hindi lang isang beses siya nag-lay down doon. Hindi lang siya 2, kundi 3. 3 beses siyang ipinalangin yung bata. At hindi lang yung regular na, yung kind of prayer natin na lumuluhod, nag-speak, nagsasalita lang, ganun. Sabi dito, Elijah cried out to the Lord and said, Lord, my God, ayan, nag-pray siya. He cried out. Umiyak siya sa Panginoon. So meaning to say, sobrang genuine yung prayer niya para sa batang iyon. So, ganun din po tayo. Sa gabing ito, tinuturuan tayo ng Lord na wag natin sukuan yung prayer natin. Mahirap man, it seems like parang unreachable. But once God sees your heart and your motive sa panapanalangin mong yan, the Lord will answer in the right time. No? So, dapat, I encourage to each and every one of us right now na we should pray unceasingly. So, lagi po natin itong naririnig sa mga pastors natin, lagi po ito natin naririnig sa kahit sinong preachers when they talk about prayer. So, yun, dapat, wag natin sukuan ang mga panalangin. At syempre, tingnan din natin yung pinapanalangin natin kung in-line ba siya sa will ni Lord. But wala namang ganun na nananalangin na mali lagi, na maling motibo, may maling motibo, no? So, God sees your heart naman. So, kung hindi mo pa na-achieve yung prayer mo, you should continue to pray, no? Kasi, ma-appreciate ni Lord yung time mo na isik siya. Ma-appreciate ni Lord yung time mo na ibinibigay para lang manalangin, para lumuhod sa Kanya. So, sa gabing ito, the last one is, yun nga, pray genuinely. Genuinely. So, dapat, tama yung motibo natin sa panalangin. Dapat, hindi mo ipapanalangin si kabsat mo, si gayam mo, o si kaibigan mo, hindi mo siya ipapanalangin dahil sinabi niya na, friend, kapag namasagot yung prayer ko, ganito, ititreat kita, ganun, o kaya ililibre kita. Tapos ipag-pray mo naman si beshi mo, ipag-pray mo naman si kaibigan mo. O kaya naman, alam mo na mabait yung tao, kaya ipag-pray mo. So, dapat hindi ganun, no? Meron mang condition o wala, maipabalik man sa iyo, o hindi yung sacrifices mo, yung time mo para mag-pray sa Kanya. Ibabalik man yon, may kapalit man yun o hindi, dapat pinag-pray natin sila. So, dapat, tama yung motibo natin sa ating panalangin. Every time na mag-pray tayo para sa kapwa natin, dapat iniisip natin na, Lord, I will pray for them because I love you. Lord, I will pray for them because yun yung way mo, yun yung kaparaanan mo nung ikaw ay nabubuhay pa. Yun yung kaparaanan ni Jesus nung mga panahon na nabubuhay pa siya dito sa mundo. Even the haters, yung nagagalit sa Kanya, naiinis sa Kanya, pinag-pray niya. Diba? Diba? Itong mundong ito, pinalangin ng Lord, sinave niya tayo. So parang, to pray for others is parang napakasimpleng bagay lang para sa atin. So, mayroon mang sama ng loob sa'yo or may nagawa man sa'yo, dapat learn how to pray for them. Kasi hindi lang iyon para sa kanila, para sa sarili mo din. Because yourself, gusto mo mag-grow ka sa Panginoon. Gusto mo pang mag-grow ka in a powerful prayer life. So to strengthen our faith sa Lord, we should observe this regularly. To pray sacrificially, to pray privately, and to pray unceasingly and genuinely. So like Elijah, naging masugid siya sa pananalangin para mapagaling yung bata. At ginawa niya iyon kasi alam niya na through that way, mas babalik at mas magiging, mas mai-strengthen pa yung faith nung babae, yung widow, at yung buong niyang pamilya dahil sa gagawin niyang iyon. So, yun yung nangyari iyon, di ba? Nabuhay pa yung bata at mas lalo, alam ko na doon na ipakita ni Elijah ng kabutihan ng Panginoon ay hindi kailanman nagbabago at hindi kailanman kumukupas. So, gabi pong ito, naway na paalalahanan po tayo sa pamamagitan po ng buhay ni Elijah, na gaya niya ay hindi siya nag-react
base sa kanyang emotions. Nag-react siya kung ano yung tama at kung ano ba yung tamang dapat niyang gawin. At iyon, yung ipanalangin niya, maging kalmado siya, na maipanalangin yung bata. So we shouldn't be like the Zarephath woman naman na sobrang aligaga, sobrang ano yung tawag na ito, complain siya ng complain, mareklamo siyang tao. So, ma-question siyang tao. Instead na i-questionin natin ang Lord, instead na maibalin natin sa iba yung inis natin sa sitwasyon natin, dapat mas lumapit tayo sa ating Panginoon. Si Lord ang dapat nating unahin kasi si Lord yung magbibigay sa atin ng wisdom sa kung ano yung dapat nating gawin, paano natin masusolusyonan yung isang bagay. So, ngayon, gabing pong ito, alam ko, si Lord, yun po yung mensahe ng Panginoon na we should be like Elijah, na sa buhay niya, na parangalan niya, sa pamamagitan ng buhay niya, na parangalan niya ang Panginoon sa pamamagitan ng paggaling ng bata. At doon napakita niya na tunay na ang Diyos ay hindi kailanman hindi siya kailanman bumibigo ng mga tunay na lumalapit talaga sa Kanya. So yon, we should pray privately. Yeah, we should pray sacrificially, pray for others, pray for your neighbors, your enemies, even the strangers. So, pray unceasingly, dapat continually, tuloy-tuloy. Kasi si Lord makikita niya naman yung effort mo. So, number 4, pray genuinely. Dapat you have right motive in prayer. Once na nagpre-pray ka, dapat may tama kang motibo. At yun ay para sa Panginoon. Si Lord lang inspiration natin why we are praying for other people. Ayan, so, tonight, kakabsat, yun po yung mensahe ng Lord sa atin sa gabing ito. Ayan. So, alam ko na merong tinuro si Lord sa gabing ito. So, yun lamang po. Sa mga nanonood po, ayan, kung meron po kayong prayer request, ayan, bukas po open po ito para sa mga gusto na magpa-prayer request. Nandito man, members man siya ng AFB Bani or hindi, saan ka man, sino ka man, kung meron kang prayer request, open po kami to pray for you, kapatid. So, comment below, ayan, kung meron po kayong prayer request. Ayan. So, habang ini-encode or tinatype ng ating mga kapatid na nanonood ang kanilang mga prayer request. Sa mga kapatid ko po namin na nandito, ayan, may prayer request po ba tayo? Ayan. Po? Tyron. Healing po, Tyron healing. Ikaw po. Travel, safe protection po. Ayan. Kayo pong buong pamilya? Ay, opo. Protection and guidance po sa pagbiyahe. So, si Tyron, healing, protection and guidance sa pagbiyahe po ng pamilya. Mga kapatid ni Auntie Dalisay. So, sino pa po? Si Pastor RJ, anya. Isem lata. Ayan, sino pa? Ante maan, nagadu tayo to, ibagayon. Hang kayo agbabayin kidi. Kadi kakabsat. Ayan. Well, alam na natin. Alam ko na yun. Wait lang, Lord, nakalimutan ko na. Ayan, so, protection and guidance, healing. Okay, so patuloy din po natin ipanalangin ang mga outreaches po natin. Ayan, sa tuloy-tuloy ba, best friend? Sa Mianan, sa Laod, meron po. Sa Malasiki po na Shubal, ayan. Sa Malasiki na linggo-linggo, Shubal, yan, regular. Then nagkakaroon ng outreach. So, wala pong nag-comment. Ayan na lang nag-comment. So, wahan kayo, babain ka di kakabsat. Ag-comment kayo. It's your time. Okay? Okay, so, mas powerful ang prayer kung maraming nagpre-pray para sa inyo. So, wala ba? Okay. Hintayin po namin yan. Okay, kung hindi man namin nabasa ngayon, babalikan po namin, tapos ipapanalangin po namin mamayang gabi. Individual? Bago corporate? Okay, so,
Okay, natandaan na naman yung mga panalangin. So, bago po tayo dumako sa corporate prayer, ayan, so tayo po muna ay magtumungo sa individual prayer. Ayan, so maluwag po ang church natin. Sa bilang natin, marami tayong uupuan or dudulugan dito. Ayan, para mag-pray. So, oras na para po tayo ay dumako sa individual prayer. Sa mga kapatid po namin, it's your time to seek the Lord privately. Wherever you are, find a room, find a private room or quiet place para makapagpanalangin ka ng walang istorbo. So, habang hinihintay namin ang iyong prayer request, kami ay datayo ko din sa individual prayer. Ang kayag babain. So, yun lamang po. God bless sa inyong lahat.
Yan, dadako na po tayo sa ating corporate prayer. Salamat sa mensahe ng ating Panginoong Diyos. Sa gabing ito, sa buhay po ni Elijah, nakita po natin kung gaano ka-powerful ang panalangin at kung gaano kadakil ang ating Panginoong Diyos. At sa gabing ito, yan, dadako po tayo sa ating corporate prayer. Nasabi po kanina yung mga ibang mga prayer requests, yung kay Sister Dalisay, saka protection and guidance ng Panginoong Diyos sa kanilang pagbibiyahe, kay Brother Tyrone na healing sa kanya. At ito po, yan, pag-pray po natin pag-pray po natin yung tito ni Sister Melody Rabina. Yan, healing po sa kanya. Si Freddy at Wenny. Yan, pag-pray po natin sila. At healing din kay Sister Jessa Sanchez. Yan, dengue po siya. Yan, wala na po. Yan, meron pa pang pawahabol na panalangin po natin. Yan, kung wala na, hiniling ko na tayong lahat ay tumayo at tayo muli ay manalangin sa ating Panginoon. Panginoon Diyos, sa dakila sa huspong ito, muli Panginoon, kami ay lumalapit sa iyong banal na trono, patuloy nagpapakumbaba, lumalapit sa iyo, Panginoon. Dalalam po namin, Panginoong Diyos, na ikaw ang Diyos sa dakila, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoong Diyos. Alam po namin, Panginoon, na walang bagay na mahirap sa iyo. Kayang-kaya mong gawin lahat, Panginoon. Kaya sa gabing ito, Panginoon, muli kami ay lumalapit sa iyo, Panginoon, na humihiling ng kasagutan ng aming mga panalangin, mga daing, Panginoong Diyos. Tinataas po namin ang mga nasabi, Panginoong Diyos, na nangailangan ng healing, Panginoon. Pinapanalangin po namin si Brother Freddy, si Brother Winnie, Panginoong Diyos, kay Sister Jessa Sanchez, at kung sino man, Panginoong Diyos, na miyembro po ng aming pamilya, miyembro po ng aming iglesia, Panginoong Diyos, mga kaibigan po namin na nangangailangan, Panginoong Diyos, ng kagalingan, even si Brother Tyrone, Panginoong Diyos, na siya po, Panginoong Diyos, ay may nararamdaman din sa oras pong ito. Lord, lahat po sila, Panginoon, alam mo po ang kanilang sitwasyon, alam mo po, Panginoon, ang kanilang nararanasan sa gabing ito. Alam po namin, Panginoong Diyos, na walang bagay na mahirap sa iyo, walang imposible sa iyo, Panginoong Diyos, na kahit mga karamdaman, Panginoong Diyos, ay kayang-kaya mong pagalingin, Panginoon, ang mga ito. Dahil ikaw, Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam po namin, Panginoong Diyos, na ikaw na po ang kumikilos sa kanila sa oras po ito. Lord, sa pangalan ni Jesus, naniniwala po kami na ang kagalingan ay mararanasan po nila. Naniniwala po kami, Panginoong Diyos, ng aming panalangin ay epektibo, Panginoong Diyos, dahil kami yung mga anak na dumudulog sa iyo. Alam po namin, Panginoong Diyos, na sa kanila, Panginoong Diyos, sa kanilang kung nasaan man sila ngayong gabi, ito, Panginoong Diyos, alam ko po, Panginoong Diyos, na hinihipon mo na po sila na iyong mapagpalang kamay. Salamat, Panginoong Diyos, sa kagalingan na iyong ipagkakalob sa kanila. Salamat, Panginoong Diyos, dahil alam po namin na ipapakita mo po ang iyong kapangyarihan, ang miracle sa kanilang mga buhay. At sila, Panginoong Diyos, makita po nila. At sila din, Panginoong Diyos, ay mananampalataya sa iyo at titibay ang kanilang pananampalataya, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong gagawin sa kanilang mga buhay. Salamat, Panginoong Diyos, sa patuloy na kagalingan na siyang mararanasan po nila. At tinatas din po namin, Panginoong Diyos, sila Auntie Dalisay, Panginoon, sa kanyang pamilya na magbiyahe, Panginoong Diyos. Bukas, Lord, ikaw ang patuloy din na magbigay sa kanila ng kalakasan, proteksyon, Panginoong Diyos, kung saan man sila pupunta, Panginoon. Provision, Panginoong Diyos, sa kanilang pupuntahan, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon, na sila po ay magtatagumpay sa kanilang pagbibiyahe, makakarating po sila kung saan man sila pupunta, Panginoon, at makakauwi sila dito ng malwalhati dahil sa iyong pagpapala tulong sa kanila, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon. Tinatas din po namin, Panginoong Diyos, ang mga gatherings po namin sa church na ito, mga activities po namin, Panginoon,
Lord, ikaw pong patuloy, Panginoong Diyos, na manguna sa aming kalagitnaan, ay yung Banal na Espiritu ang siyang patuloy na maranasan po ng bawat isa sa amin, na sa bawat pagtitipon po namin sa lugar na ito, Panginoong Diyos, sa mga bahay-bahay, Panginoon, sa mga dyan sa labas, Panginoong Diyos, mararanasan po namin ang iyong kapangyarihan, mararanasan po namin ang iyong Espiritu na siyang patuloy na pupuspos sa aming mga buhay. Ihanda mo po, Panginoon, ang aming mga buhay so tuwing kami, Panginoon, magkakaroon ng service o mga devotion, Panginoong Diyos. Alam po namin, Panginoong Diyos, na patuloy nakikilos ka sa aming mga buhay kapag nakahanda po ang aming mga buhay patungo sa iyo, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoong Diyos, sa mga pagtitipon po namin. Alam po namin na ito po'y kagustuhan mo at ang buhay po ng bawat isa sa amin ay mapupuspos ng iyong pagpapala. At tinatas din po namin ang mga outreaches po namin sa mga pinupuntahan po namin sa lugar na ito, sa Siobal, Panginoong Diyos, sa Malasiki, Panginoon, na siyang aming mga pinupuntahan. Lord, ikaw ang patuloy na kumilos sa aming mga outreaches, sa mga umaattend, Panginoong Diyos, na dumadalo, Panginoon, na nakakarinig ng iyong mga salita. Gamitin mo po ito na sila po ay magkaroon ng pananampalataya din sa iyo, sa mga bago, Panginoong Diyos, sa mga hindi pa tumanggap, Panginoon, sa mga tumanggap na, gamitin mo din, Panginoon, sa iyong mga salita upang magbigay encourage, kalakasan sa spiritual naming buhay, Panginoon. Patuloy, Panginoon Diyos, na gamitin mo po ang iyong mga lingkod na siyang pumupunta, Panginoon Diyos, sa mga outreaches upang makita po ng mga umaattend doon, madadatnan po namin doon, Panginoong Diyos, ang iyong kalwalhatian, ang iyong kaningningan, ang iyong kadakilaan sa buhay po ng iyong mga ginagamit, mga lingkod, Panginoong Diyos. Patuloy mong pagpalain ang bawat lingkod mo, Panginoong Diyos, na gawin mo po kaming daluyan ng pagpapala sa bawat ginagawa po namin, sa bawat pupuntahan po namin. Salamat, Panginoong Diyos, dahil alam po namin na na-open po ang mga outreaches na ito dahil ikaw po, Panginoong Diyos, ang siyang nagbukas nito. Alam ko po, Panginoon, na may gagawin ka po sa buhay po namin at sa mga taong pinupuntahan po namin, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoong Diyos, salamat po at tinatas din po namin lahat po, Panginoon, ng iyong mga anak sa lugar na ito, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda na miyembro, Panginoon, ng iglesyang ito. Lord, ikaw po din po, Panginoon, ang patuloy na tumulong sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo po ang lahat po ng aspeto ng aming mga buhay. Alam po namin ay provide mo po ang aming mga pangangailangan financially, materially, Panginoong Diyos, kahit sa aming emotion, Panginoong Diyos. Patuloy, Panginoong Diyos, na ikaw pong maganda nito. Patuloy, Panginoon, na ikaw siyang magpaalala sa amin na hindi kami basta-basta mag-react sa anumang mga sitwasyon na nangyari sa iyong mga buhay. At ang dapat unang gawin po namin, Panginoong Diyos, ay lumapit sa iyo, Panginoon, kagaya, Panginoong Diyos, ng turo ng lingkod mo, Panginoon, kanina, Panginoon. Lord, patuloy, Panginoong Diyos, na pagpalain mo po ang bawat anak mo sa lugar na ito. Alam ko po, Panginoon, na meron kang gagawin sa buhay po ng bawat isa sa amin. Alam ko po, Panginoong Diyos, na hindi ka patapos sa buhay po ng bawat isa at ipaparanas mo po ang pagpapala, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat sa iyong mga anak sa lugar na ito. Alam ko po, Panginoon, na sa kanilang mga private devotion, sa aming mga panalangin, Panginoong Diyos, pinapakinggan mo po ang bawat panalangin po ng bawat isa sa amin. Lord, ikaw pong patuloy na sumagot sa panalangin po ng bawat isa sa amin. Alam ko po, Panginoon, na sa mga anak mo sa lugar na ito ay nararanasan po namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong kadakilaan at kami, Panginoong Diyos, ay mag-e-enjoy sa iyong presensya. Salamat, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At sa gabing ito, itinatas din po namin ang aming mga pastors, Panginoong Diyos, kasi Pastor Grace, Pastor Padir, Panginoon, na siyang nangunguna sa amin. Ikaw din, Panginoong Diyos, ang tumulong sa kanila. Palakasin mo sila, Panginoong Diyos. Ikaw po ang siyang sumagot din sa kanilang mga panalangin, sa kanilang mga dinidesire, Panginoon, sa church po namin, sa kanilang mga personal na buhay, Panginoon, sa kanilang loob ng pamilya, sa kanilang pamilya, Panginoon. Lord, ikaw, Panginoon, ang sumagot sa kanilang mga panalangin. Sila po yung mga lingkod. Alam ko po, Panginoon, na patuloy na maranasan po nila ang pagpapala sa ibinibigay mo sa iyong mga lingkod, Panginoon Diyos. Salamat sa kanilang mga buhay. Patuloy mo silang tulungan, pagpalain, Panginoon, sa po ng aspeto ng kanilang mga buhay. Tulungan mo po sila, protektahan, pagalingin kung may mga nararamdaman po sila, Panginoon Diyos. I-provide mo po ang kanilang mga pangangailangan sa bawat
araw, Panginoong Diyos, sa kalakasan, Panginoon, financially, materially, Panginoon. Ibuhos mo po ang pagpapala mo sa aming mga pastor na ito, Panginoong Diyos. Sa mga leaders po namin sa church na ito, patuloy mo ding tulungan ang bawat isa sa amin, Panginoon. At maranasan din po namin ang pagpapala na isang ibubuhos mo po sa buhay po ng bawat isa. Salamat, Panginoong Diyos, sa gabing ito. Salamat sa pagkakataon na ibinigay sa amin na manalangin kami sa iyong banal na trono, Panginoong Diyos, sa iyong banal na pangalan. At kami, Panginoong Diyos, ay naging masaya dahil kami, Panginoong Diyos, ay maranasan po namin muli ang miracle na gagawin mo po sa panalangin po namin. Salamat, Panginoong Diyos, sa gabing ito. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong pagkilos. Salamat sa kasagutan ng aming mga panalangin. Alam po namin, Panginoong Diyos, na sa oras pong ito, kumikilos ka na po sa mga panalangin po namin. At sa aming paghiwa-hiwalay, Panginoon, Lord, patuloy, Panginoon, na tulungan mo po ang bawat isa, protektahan mo po ang bawat isa sa amin. Hanggang sa aming pamamahinga, Panginoon, bawat anak mo, Panginoong Diyos, bigyan mo po kami ng kapahingan at bukas marinig muli ang aming kalakasan at mamuhay muli kami, Panginoon Diyos, ng ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong kagustuhan. Salamat, Panginoon Diyos, sa gabing ito. Salamat, Panginoon, at sa mga offering na siyang malilikom, pagpalain mo ito, Panginoon, na magagamit po sa ikilalawak na iyong gawain at patuloy na pagpalain ang bawat siya sa amin. Salamat, Panginoon Diyos, kinukwit po namin ang lahat-lahat sa iyo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Dadako po tayo sa ating pagbibigay ng ating kaloob, ating handog sa ating Panginoon at awitin po natin, tayo ay magbigay at ibigay po natin ito ng buong puso sa ating Panginoon. Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Purihin ang Diyos, pasalamatan siya na may kagalakan sa puso. Hallelujah. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin.